Assalamualaikum! Ako si Henry Umaga Diaz. Ako naman si Jean Castaneda. Atid namin sa inyo pinakamaiinit na balita at serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Grupo sa Dubai umayuda sa Aklan kung saan 3 coastal barangay ang halos mabura sa mapa dahil sa hagupit ng super bagyong Yolanda. Temporary shelter higit na kailangan. Saudi nagbigay ng $10 million para sa mga nasalantan ng super bagyong Yolanda. 16 na wards tinuruan ng pagdepensa sa sarili laban sa mga among nambubugbog. Pacquiao fans, tiwalang mananalo siya sa laban-laban kay Brandon Rios sa Macau bukas. At likha ng OPM Made in Saudi, unang album na ginawa ni Sojourn sa kinanta ng 12 artist. 3 coastal barangay sa bayan ng New Washington sa Aklan ang halos mabura sa mapa, bunsod ng hagupit ng Super Typhoon Yolanda. 13 ang namatay sa Aklan at halos 100,000 pamilya ang apektado. Mahigpit na pangangailangan ay temporary shelter dahil umaabot sa halos 34,000 na kabahayan ang nawasak. Yan po ang Balitang Middle East ni Bureau Chief Danny Buenafe. Halos maiyak si Nanay Noraline Serasti habang itinuturo sa amin ang bahay niyang binayo ng sunod-sunod na storm surge. Isa ang bahay ni Noraline sa mahigit 200 kabahayan sa Barangay Tambak na hinambalos ng bagyo. For the meantime, sir, dito kami nakatira sa bahay ng mother ko kasi wala na nga yung bahay namin. So, wala pa kaming pangpaayos. Kaya hindi pa namin alam kung hanggang kailan kami dito. Kasama si Nanay Noraline sa naambunan ng tulong ng Basics UAE, isang Dubai-based charity group na nagpunta sa Kalibo para mamahagi ng trapal at bigas sa nasalanta ng bagyo. Sa tulong ng Panay Center for Disaster Response, inikot ng charity group sa pangunguna ni Lisa Kingsley ang mga apektadong coastal barangay. Higit sa pagkain at tubig na unti-unti na nakukuha ng mga biktima, mas higit na kailangan ay temporary shelter ayon sa grupo. Sa tulong ng PCDR o Panay Center for Disaster Response, inikot ng charity group sa pangungunan Lisa Kingsley ang mga apektadong coastal barangays. Maraming kaibigan na Pinoy si Lisa sa Dubai at bilib siya sa kakayahan nito. Inamin niya na mga Pinoy ang bububuhay sa labor workforce ng United Arab Emirates. Like I said, all the companies I've worked, there's been Filipinos, and some of my closest friends in Dubai are Filipinos as well. So there's always been a connection. And I'm able to come over here, and I have contacts on the ground. So if we ever need anything, they're here. Kahit sa harap ng trahedya, sinabi ni Lisa na matibay ang dibdib ng mga Pinoy, pati mga bata. It's funny because you come here, and even though all their houses have gone, You can see them smiling. yeah, they still smile. Nandito kami sa loob ng Aklan Catholic College na kung saan ginagawa yung repacking ng mga goods. Yung laman ho nito ay 10 kilos ng bigas. So malaking bagay ho ito para sa mga apektadong pamilya. At dito naman ho, banda, ay makikita nyo naman yung cutting ng mismong mga sinasabi nila ay trapal, no? At ito ay 12 by 8 meters at lahat ito ipapadala sa mga silalantaho ng bagyo. Dito ho sa Barangay Tambak at sa iba pang mga coastal barangays. Hindi kalayuan sa Barangay Tambak ay nagsasagawa ng medical mission at relief operations sa New Washington Sports Complex ang halos 20 doktor kabilang ang 10 volunteer doctors at medical workers galing Amerika. Bahagi ng medical mission ay ang pagbibigay ng counseling at stress debriefing sa mga bata na nakaranas ng trauma. Primarily, we're providing them basic medical care, and we're trying to put a smile on their faces by giving them little treats and some fresh water and candy and things like that. We also pass them out fresh slippers. We've got stuffed animals that we're giving them. So anything that we can do to put a smile on their face is what we're trying to accomplish. Dito naman sa bahagi ng pila, dito sa medical mission, merong isang missionary priest din from America rin ho. At dito ho, yung mga pumipila ay nakakakuha ng mga iba-ibang mga basic needs, no? Katulad nitong vitamins na binibigay niya. At ito ho, ang St. Joseph Medal, scapular, siguro more of a spiritual uplifting ho ng mga biktima ho ng Yolanda. At dito naman ho sa baba ay makikita nyo naman ho, may bigas din ho, merong mga lumang damit,
na ipinamimigay. Galing din ho ito ng Amerika. At meron din ho doon ng mga tsinelas, mga used na mga tsinelas, pero magagamit pa ho ng ating mga kababayan na nasalanta ng Yolanda. At syempre may kandila ho dahil meron pa hong power failure dito, kaya napaka-importante ho sa gabi ng kandila ho dito. Dito ho mismo sa poblasyon, no, sa Matapaw, Barangay Matapaw ho, New Washington, dito ho sa Kalibo. Nanawagan naman si Governor Florencio Miraflores na isamang aklan sa order of priority ng national government sa rebuilding at reconstruction efforts. Duda si Governor Miraflores kung kaya maibalik ang kuryente sa maraming bahagi ng aklan sa araw ng Kapaskuhan. Apela niya yung programa ng DOLE na Cash for Work para sa libu-libong fish workers at magsasaka na wala nang babalik ang bahay. The relief, especially in the rehabilitation, shelter assistance, livelihood assistance, yun ang hinihingi namin, yung mga cash for work. Kasi may programa naman yung ating gobyerno na pwede silang magbigay ng yung DOLE, yung Department of Labor. They have a 6-month cash for work program. Sa pagbalik ng grupo ni Lisa sa Dubai sa linggo at matapos ang kanilang online posting ng isinagawang relief efforts, kumpiyansa ang grupo na makakalikom pa sila ng karagdagang pondo para ipagpatuloy ang pagtulong. Danny Buenafe, para sa Balitang Middle East, Kalibo, Aklan. Nagsuot ng itim na damit ang mga OFW sa Dubai bilang pakikiisa sa pandaigdigang panawagan ng pagdamay at simpatya sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. May Balitang Middle East, si Raquel Salinel. Nakiisa ang mga Filipino sa Dubai sa panawagang magsuot ng itim nitong nagdaang Lunes, Nobyembre 18 bilang pakikiramay at simpatya sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Nagsimula ang panawagan sa isang imbitasyon sa grupong One Philippines sa Facebook at kumalat sa social media. Ginawa ring profile picture ng marami sa Facebook ang mapa ng Pilipinas na itim ang background bilang simbolo ng pagkakaisa para harapin na rin ang hamon ng global warming sa mundo. Ilan sa mga sumuporta sa Wear Black Monday sa Dubai ay nagpakuha ng litrato at napadala sa Balitang Middle East Dubai Bureau. Lahat sila ay nagpahayag na kahit sa ganitong paraan, mapararating nila na iniisip nila ang mga kababayang nasalanta ng isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa kasaysayan ng mundo. Mayroong tinatayang 6 hanggang 700,000 mga Filipino sa UAE habang mahigit 3 naman sa lungsod ng Dubai. Nagbabalita sa Middle East, Raquel Salinel, Dubai, UAE. Inulan ng malakas at nalubog sa baha ang Riyadh noong Sabado. Lubang na apektuhan ng may 200 undocumented male OFWs na pansamantalang nakatira sa isang esteraha o resort doon. May Balitang Middle East si Roland Blanco. Bumuhos ang napakalakas na ulan noong Sabado ng gabi sa Riyadh. Maraming lugar ang binaha, kabilang ang esterahang ito sa inulan sa loob ng halos 5 oras. Siksikan sa 5 kwarto ng esteraha ang mga OFW. Kinabukasan, tulong-tulong na itinayo ng mga OFW ang malaking trapal na ito para masilungan ng iba. Nagpadala agad ng 75 kahon ng cup noodles ang Filipino group na Riyadh Elite Dancers nang malaman ang sitwasyon ng mga kababayan. Mabuti na lang, mayroong ibang organisasyon na Pilipino na kahit papano may magagamit na pagkain, damit, gamot. Maging ang swimming pool ng esteraha ay ginawa na rin tulugan ng mga OFW. At dahil winter na rin sa Saudi, kailangan nila ng mga blanket at mga damit pangginaw. Muli namang nanawagan ng embahada sa kanilang advisory sa mga kwalipikadong OFW sakop ng amnesty program na nag-expire noong November 3. Mga OFW na tumakas sa kanilang employer bago ang amnesty period noong April 6. Mga expired ang ikama at hindi nagtatrabaho sa anumang sponsor o employer. Mga walang kaso o walang kasalukuyang kasong isinampa sa Saudi Labor Office at mga walang original ikama o walang original na pasaporteng ginamit nang pumasok o may entry number sa amnesty at walang fingerprint sa system. May 79 na mga OFW, babae at lalaki, ang nabigyan ng final exit noong November 13. Ang tubong Tacloban Leyte na si Gerardo Gonzalez ay 6 na taon ng takas. Dalat lang ko yung bahay namin sa Leyte, walang bubong. Tapos wala pa akong trabaho. Buwan pa ng Hulyo nasa esterahan na si Gonzalez.
Nagpasalamat siya dahil ligtas ang kanyang pamilya sa Tacloban at umaasang agad na makakauwi sa Pilipinas. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Saudi nagbigay ng $10 million para sa mga nasalantan ng super bagyong Yolanda. At 16 na wards tinuruan ng pagdepensa sa sarili laban sa mga among nambubugbog. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Nagbigay ng $10 million ang Saudi Arabia sa mga nasalantan ng super bagyong Yolanda noong isang linggo sa isang royal decree ng hari ng Saudi Arabia na si King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Inatasan niyang magpadala ng donasyon sa mga biktima ng super bagyo. Tumawag ang Saudi Finance Minister kamakailan kay Ambassador Ezzedine Tago para ibalita ang utos ng hari. Sabi ni Tago, hinihingi ng Finance Minister ang bank account para direktang ipadala ang donasyon. Abot-abot naman po ang pasasalamat ng embahada sa napakalaking tulong ng Saudi Arabia. I would like to thank the King on behalf of the President, the Filipino people and the victims of Yolanda. I would like to convey our thanks to the Saudi King, the royal family and the Saudi people. Nakidalamhati naman po ang Samang Batanggenyo Qatar at basketball teams nakasali sa unang SBQ Barako Cup Intercompany Basketball Tournament sa mga biktima ng Super Typhoon. Yan po ang Balitang Middle East ni Jenny Lynn Pakleb. Inialay ng Samahang Batanggenyo Qatar ang unang SBQ Barako Cup 2013 Intercompany Basketball Tournament sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Nakisimpatya ang ibang lahi. Panalangin nila, makita na ang mga nawawalang tao roon. Para maipadama ang kanilang pagdamay, may nagbigay ng relief goods at may nag-ikot sa courtside para humingi ng donasyon. Napakalaki ng interest nila ng pagsali at alam kasi nila na ito ay malaking bagay para sa kanilang mga manggagawa. No? Sa makikita naman natin, hindi lang mga Pilipino, talagang meron ding mga ibang lahi. Dagdag ng Batangueña na si Assistant Labat Violeta Iliescas, bukas din ang Philippine Embassy sa mga gusto pang magpadala ng tulong. May mga nagpunta sa amin na who get OEC, Overseas Employment Certificate, and umuwi sila para makita nila ang nangyari sa kanilang pamilya. 10 kumpanya ang sumali sa unang SBQ Barako Cup Intercompany Basketball Tournament kasama ang 51 East, Phrygian Steel, Qatar Airways, National Industrial Contracting Company, Patrice Salon, NAFCO, Nestle Qatar, Mawasalat, Smith Precast, Gulf Warehousing at Alfardan. Nakuha ng 51 East ang Best News at Best in Uniform Award naman ang Phrygian Steel. Galing sa NAFCO Qatar, NAFCO Company, nagbibigay po ng simpatya sa mga nawalan, sa mga nawalan sa buhay, mga nasalanta ng baha ng bagyong Yolanda. Sana po makabangon muli kayo. Filipinos are very resilient and from the bottom of my heart, alam ko na Samareños, Liteños, and yung iba pang naapekto ng calamities like yung mga Boholanos will survive and struggle and will make themselves more powerful in the future. Nagbabalita sa Middle East, Jenny Lynn Pakleb, Doha, Qatar. Isang black belter ang nagmungkahi na isama sa Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS ang self-defense training sa mga kasambahay bago sila i-deploy sa ibang bansa, partikular sa gitnang silangan. Ito'y para handa silang idepensa ang sarili sa mga among mapanakit. May Balitang Middle East, si Rowan Soldevilla. Sa pamamagitan ng mga simpleng gamit sa kusina katulad ng sandok, itinuro sa mga distress OFW kung paano ito gamitin para ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa mga among mabigat ang mga kamay at mahilig mambugbog. Malaki po ang natutunan ko sa bagay na to para maipagtanggol ko ang sarili ko. Pag-uwi ko po sa Pilipinas, tsaka umalis po man ho ulit ako, nobody touch me. Kaya ko na ipagtanggol ang sarili ko.
kasama sina Joyce at Ronaldin sa 16 na wards ng Filipino Workers Resource Center na sumailalim sa 6 na linggong basic self-defense training. Karamihan sa kanila ay nakaranas ng pagmamaltrato at pang-aabuso kaya tumakas sila sa kanilang mga amo. Si Ronaldin ay binabatukan at sinasampal ng amo, habang si Sandra naman ay nagugustuhan ng amo at hinahaplos pa siya sa likod. Sa loob na isang buwan, we get 1 to 2 cases of sexual abuse and mga 3 cases per month of maltreatment, physical maltreatment. Dahil dito, naisipan nilang bigyan sila ng basic self-defense training ang mga ward. Sila ay nasa frontline and vulnerable po sila sa mga any types of misconduct and also mistreatment. And there are many things that is making them hurt. Iminungkahi ni Selgas na isama ang basic self-defense training sa pre-departure orientation seminar bago sila payagang makapag-abroad. Kung mabibigyan daw ng basic self-defense training ang mga kasambahay bago sila magtrabaho sa ibang bansa, mababawasan ang mga Pinay na ay naabuso at minamaltrato ng kanilang mga amo. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Soldevilla, Muscat, Oman. Pacquiao fans, tiwalang mananalo siya laban kay Brandon Rios sa bakbakan sa Macau bukas. At likha ng OPM Made in Saudi, unang album na ginawa ng Sojourn at kinanta ng 12 artists. Yan! At iba pa mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Para naman po sa ating pulso ng OFW, narito ang ating question of the week. Ano po sa palagay ninyo ang pinakamabilis na paraan para agad na maabot ng gobyerno ang mga survivors at lugar na hindi pa nararating ng rescue at relief operations? Narito ang sagot ng ating mga ka-FB. Ang suggestion po ni PRGB, 2? SRMG, Rocky Buendia. Paliparin nila lahat ang mga panghimpapawid. Kasama na rin ang mga eroplano ng mga kano, hindi yung pa isa-isa lamang ang lipad. Mungkahi naman ni Lino Lagu, huwag idaan sa DSWD at local officials kasi sinesegregate pa nila yung mga imported para sa kanila. Tapos yung local products para sa relief, lalagyan pa nila ng pangalan yung plastic, kagaya ng ginawa ni Binay. Epal! Paniwala ni Wayne Del, dito kailangan ng local barangay leaders direct drop by air chopper ang goods supplies to barangays for distribution. May tutulong ng municipal is to supply lists of barangays and contact persons. Sabi naman ni IMYBA Abi, gamitin nila ang mga sasakyang kinurakot nila para naman may silbi sa bayan. Para kay Joan V. Alcudia, private sector is best. Para naman kay Riel JL Obsioma, bawat city may helicopter, hiramin lahat para maihatid ang relief goods sa hindi mapuntahan ng mga sasakyan. Kung walang helicopter, bumili. Bilyon naman ang kita ng donasyon. Dapat, sabi ni Eman Detera, ilagay na leader ay mga responsable sa lahat ng relief operations, yung tunay at may makataong puso. Dahil kung taos sa puso ang pagsisilbi, walang mabigat na dahilan para di maabot ang mga lugar na sinasabi nila. Para naman kay Ryan Erive Bansil, dapat munang unahin yung mga daan para mas lalong mapadali ang pagbigay ng relief goods. Kung aasa lang sa mga chopper, talagang hindi kaagad may aabot o mapapasukan ang mga higit na nangangailangan. Merry Christmas, BME! Bungkahi po ni Adu Ibanez, gumamit ng mga helicopters at barge o sasakyang pandagat. Kagaya sa Giwan Samar na tabing dagat. Kung kakaunti ang helicopter at C-130 ng gobyerno, bakit hindi gumamit ng barko para magatid ng relief goods? Sabi naman ni Haji Jibril Arroyo, ibitin si Napoles sa helicopter habang nag-aabot ng relief sa mga tao. Nako. Para po kay Roberto de Galicia, ibalik ang US bases sa Pilipinas. Pero para kay Hermie Floro Bores, bawasan ang dakdak ng dakdak at bilisan ang pagkilos. Sabi po naman ni Dominador Braza Mantong, dapat pa bang problemahin yan? Maraming helicopters na gamit, nagpadala na rin ng Amerika. Baka naman kulang sa utos dahil hinihintay ang command.
Pakibilis-bilisan nyo lang lalo sa tatlong bayan ng Northern Iloilo, Estancia, Balasan at Carles. Kumpiyansa po ang mga tagahanga ni Manny Pacquiao sa Eastern Saudi na mapapabagsak niya si Brandon Rios sa kanilang laban sa Macau bukas November 24. Yan po ang balitang Middle East ni Florante Catanus. Mainit na pinag-uusapan sa barbershop na ito ang laban ni Manny Pacquiao kay Brandon Bam Bam Rios sa Macau bukas November 24. Excited na ang Pinoy fans ni Pacquiao dito sa Alcobar sa importanteng laban niya matapos siya ma-knockout ni Juan Manuel Marquez ng 1 taon. Para sa akin, napaka-importanteng laban ito ni Pacquiao. Dito natin masusubukan kung hanggang saan pa ang kakayahan niya. Ang prediction ko, mapapabagsak niya si Rios between round 6 up to round 9. Magsilbing inspirasyon daw sana kay Pacman ang pagkapanalo ni Nonito Donaire Jr. na 1 linggo laban kay Vic Darchinyan ng Australia. Natutuwa ako sa pagkapanalo ni Donaire sa kanyang huling laban. Sana maging inspirasyon ito sa magiging laban ni Pacquiao. Sana mapabagsak niya ang kanyang kalaban sa mga round 8 or round 9. Hangad nila ang tagumpay ni Pacman kay Rios para mas marami siyang matutulungang biktima ng bagyong Yolanda sa Visayas. Excited na ako sa laban ni Pacquiao. Sana manalo siya para matulungan niya yung mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Alam naman natin na matulungin si Pacquiao. Samantala, tiwala pa rin sila na si Pacquiao lang ang tanging boksingero sa ngayon na pwedeng tumalo kay Floyd Mayweather Jr. sakaling sila ay maglaban. Alam natin lahat na kaya pantalunin si Mayweather ni Pacquiao. Dahil si Pacquiao mabilis ang iyang mga pansis. Kaso lang natatakot si Mayweather na lalabanan si Pacquiao dahil sa mabilis ito at saka kalawite. Tiwala sila na babangon muli si Pacquiao para muling itataas ang bandila ng Pilipinas. Nagbabalita sa Middle East, Florante Catanus, Alcobar, Saudi Arabia. Nagsama-sama ang 12 Pinoy local artists sa Alcobar at kanilang nilaunch ang kauna-unahang album na likhang OPM Made in Saudi sa Sojourn Music Awards 2013. Yan ang balitang Ox to Ox ni Rafi Beltran. We are one, we are Masayang ipinagmamalaki ng 12 local artists na Pinoy ang launching ng kanilang album na likhang OPM Made in Saudi kamakailan. Kinanta nila ang original composition ni John Ray Salvia na kilala bilang Sojourn, isang OFW at singer-songwriter dito sa Alcobar. Sobrang ako napapasalamat kasi parang kailan lang 5 months ago we started planning this one and now look at us, nangyari yung launching na to. Nasa customized flash disk ang music video, MP3 audio music at -1 ang 12 OPM song. Best Facebook Likers Music Video Award of the Year at Best Listeners Award, Fast Song category, ang Sa Iyo Ako Na In Love ni JP Vega. Sa iyo ako na in love, Best Listeners Award naman, Slow Song category, ang Kung Sakali Man ni Ronald Conde. kung sakali I am very happy na both yung major awards na Viewers' Choice at saka yung Listener's Choice Award. Yung una katuwaan lang, pero nung tumagal na, sineryoso na namin kaya kailangan na namin trabahuin. Sa awa naman ng Diyos, napili na manalo. Best Facebook Likers Music Video Award of the Year, Slow Song category naman, ang Ligaya na kinanta ni Florante Catanus. Napili rin si Catanus bilang Star of the Night. I'm honored that I'm part of this endeavor at nagpapasalamat ako na binigyan ako ng pagkakataon na ipakita ang aking kakayahan sa pagkanta. Nag-donate ang grupo ng $1,000 sa Bantay Bata 163 bilang benepisyaryo ng kanilang proyekto. Noong isang linggo, nag-donate rin ang grupo ng mahigit 50,000 pesos sa Sagip Ka Pamilya para sa mga biktima ng Typhoon Maring. Nagbabalita sa Middle East, Rafi Beltran, Alcobar, Saudi Arabia. Galing ano? Oo nga, parang napapakanta ka na nga kanina eh. Oo, kaya lang, di ko alam kinakanta. Di ko panahon yun eh. Talaga? Oo. Mas nauna pa doon?
Hindi naman. Yung kay Haji yung pala. Uy, happy birthday si Mang Fred Miranda ng Dubai. Uy, happy birthday. Kilala dyan sa Dubai ng mga Pinoy yan. Dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para po sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami bukas dito po sa inyong nag-iisang boses at kabalitan. Kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East. Maasalama.